lifting my life to give you everything, to give you everything. I'm lifting my hands, I'm lifting my heart, I'm lifting my life to give you everything, to give you everything. Okay, isang magandang gabi ho sa ating... Ay, hindi pala hapon pala. Ayan, bangag. Si Pastor Edwin. Ulit, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Pastor Edwin at lahat. Magandang hapon po. Charito po sa lahat. Charito po. Uy, may nagmo-Mobile Legend pa, no? Our turrets under attack. Ay, sir. Ally has been slain. ano yun? Okay. Okay lang yan. Sige, enjoy nyo buhay nyo. Bakasyon eh. Okay, magandang hapon sa ating lahat. Ako po, patay po ang Diyos nila, kaya wag po kayo maingay. Ay, sus, patay ang Diyos nila. Kamamatay lang ngayong 3:00. Okay, so magandang hapon po sa lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Ay, naku po, yung mga taga-ibang bansa, baka natutulog pa, no? Salamat sa pag-attend nyo po ngayon. Ayan. Okay. Yung mga marunong mag-ML dito, sige lang, laro lang kayo. Bahala kayo sa buhay nyo, no? Mabuhay kayo hanggang gusto nyo.
Basta mahalaga, kayo ay na kay Kristo na. Ganun talaga ang buhay, hayahay ang buhay pag na kay Kristo. Pumalakpak nga sa Panginoon ng mga sumasang-ayon sa mga sinasabi ko rito. Oh, amen. Hindi naman ako may sabi yun eh. Ephesians 1:6, tayo ay charito. Ganun talaga. Hindi tinuturo ng mga perverted, gusto lagi maghirap tayo. Hindi po ganun ang Kristiyano. Ang nais ng Diyos, ang nais ni Kristo tayo ay managana. Okay? Okay, so maraming salamat po. Let us commit this unto the Lord sa ating pambungad na panalangin. Wait lamang po may nahanap akong tao eh. Hanap akong tao. Sige na nga, ako na lang mananalangin. Manalangin po tayo mga kapatid. Let us commit this unto the Lord. Salamat po, Panginoon, sa hapon. Alam po namin na anumang panahon, anumang oras na andyan ka, dinidinig mo po ang aming panalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya at habag sa amin, sa kabila, Lord, ng kami, Panginoon, ay mga may kanya-kanyang depekto, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong mga kabutihan at katapatan mo, Panginoon, sa amin. Lubos po namin kayong pinapasalamatan sa araw-araw na binigay mo po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, sa iyo ko na po pinagkakatiwala ang gawain ito. Gawain na yung pinasimulan sa ngalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin si Lord. Ako rin papalakpak din ako. Okay, so devotion lang tayo ngayon. Alam naman natin ngayon ay Biyernes Santo. Dapat ang mukha natin nakangiti pa rin ha. Huwag tayo mukhang Biyernes Santo. Hindi tayo namamatayan ng Diyos, mga kapatid. Buhay na buhay po ang Diyos. Magpakailanman, di po siya namamatay. Ay Diyos ko, mga patay ang mga nako. Apektado ang buhay, pati pagkain ng baboy, ayaw kumain ng baboy. Ano naman connect nun? Okay? So, ang Diyos po ay Diyos ng kalayaan. Malaya po tayo pag na kay Kristo. Okay? Okay, so, chill lang tayo mga kapatid sa hapong ito. At mag-aaral lang po tayo ng konti at may tanungan. Pero mga kapatid, maaga tayong uuwi. 4:30 tapos na tayo, ha? 4:30, oo. Kasi para ayoko naman kayong abalahin pa sa inyong pagmo-Mobile Legend. Ay, sus, at narinig ko. Ayoko namang abalahin kayo doon sa inyong panonood ng Netflix. Masarap panood ngayon, ano? Oo. Okay lang yun, mga kapatid. Alam nyo, dito sa Bride of Christ, wala akong condemnation dito. Hindi ko kayo hahatulan. Ba't ka nagmo-Mobile Legend? Dapat mag-devotion ka. Hindi dapat kami ganun. Hindi ko kami ganun. Okay? Ang buhay po natin ay puno ng kalayaan. Basta make it sure na wala kang natatapakang tao. Yun nga lang, kapag may natatapakan ka ng tao, yari ka, bahala ka. Ikaw ang lumusot sa gulo na yan o labasan mo yung gulo na yan kung meron man. Pero ang anak ng Diyos ay maibigin sa kapayapaan. Kaya get out in trouble, enjoy nyo lang ang buhay, mabuhay kayo ng may patas, humingi kayo sa Panginoon ng posibleng makakagaang sa inyong pamumuhay, no? Panginoon, ayoko na ho magtrabaho. Gusto ko na lang po maglingkod sa inyo. Wala akong masama sa ganung panalangin. Kung ayaw mo na magtrabaho, go ahead. Okay? Kailangan panalangin mo sa Panginoon, ayoko na magtrabaho pero kumikita ako. Baka kasi tanggalan ka ng Diyos ng trabaho, wala ka namang kita. Dapat kompleto. Okay? Iba kasi pag humihingi ng trabaho sa Panginoon, pangin pong trabaho, nung binigyan ng trabaho, reklamo naman, Lord, bakit ganito itong trabaho ko? Walang sweldo. Ay sus, di mo sinabi sa Panginoon na gusto mo pala ng sweldo. Dapat panalangin mo sa Panginoon, Lord, gusto ko po ng trabaho na may sweldo, dapat.
Kaya kung mananalangin tayo sa Panginoon, kumpletuhin nyo na. Okay? Okay. Okay, let's start reading the Bible. Then we have some devotions. Aral-aral lang po tayo mga kapatid. Alam niyo naman bilang pastor, obligasyon ko na paalalahanan kayo tungkol sa salita ng Diyos. Okay, kayo yung mga walang church, no? Walang physical church. Karamihan dito mga tinakwil din, no? Mga pinalaya sa simba. Mga nabigatan, karamihan dito. Tumawad yun yung mga nakaka-relate, no? Ganun talaga mga kapatid. There's no such enemy in this world kundi si Satanas, kaya ayaw nyo ng katotohanan. Ganun talaga. Ngayon kung tinanggal ka, hayaan mo na. Ibalato mo na sa kanila yung corona na yun. Ang mahalaga ay kayo malaya, no? Okay, so basahin po natin to, no? Colossus chapter 2 verse 6 patuloy, no? Mag-devotion lang tayo. Sabi rito na sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo ng paraang karapat-dapat sa Kanya. Okay. So ano ba yung paraang karapat-dapat sa Kanya? Mali itong translation na to. Wala kang kakayanan maging karapat-dapat sa Diyos. Tingin tayo sa King James. Sabi rito, no? As we therefore receive in Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Lumakad tayong kasama lang niya. Pag sinabing lumakad kang kasama ni Kristo, pananampalataya po yun, hindi works. Ay, translation ng Tagalog, sablay na naman, Diyos ko Lord. Sabi rito, mamuhay daw kayong parang karapat-dapat sa Kanya. Hindi nga ganun ang sinasabi ng Bible. Ang sabi dito ay hindi po ganyan. King James tayo. So walk ye in Him. Ano raw? As ye have therefore received the Christ, just Jesus, the Lord. So walk, paripeteo, means, to tread around. Sumunod sa lakad ni Kristo, lakad. Paano ka lalakad sa liwanag? Ang kaliwanagan kay Kristo ay yung pananampalataya sa Kanya, hindi by our works. Pero itong translation ng Tagalog, kakaiba. Karapat-dapat daw sa Kanya, no? Mamuhay kayo ng parang karapat-dapat sa Kanya. Hindi yun naman talaga tayo karapat-dapat sa Kanya, tayo ay namumuhay lang sa pananampalataya. May tinapos po si Kristo. Yun ang magiging karapat-dapat sa Diyos. Kung mananampalataya ka sa tinapos na gawa ni Kristo. Yun ang dahilan kung bakit kakaiba. Kakaiba ang King James. Sabi rito, no? So walk ye in Him. Lumakad tayo sa liwanag na nakasama siya. Wala kang gagawin. Kundi manampalataya ka para kayo mabuhay sa liwanag. Okay? Next. Verse 7, magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya, magpakatibay kayo sa pananampalatayang tinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Tingnan natin sa King James ulit kung pareho rin. Tama, abounding therein with thanksgiving, lagi magpasalamat. Ang pray without ceasing is always have panalangin na may pasasalamat. Maraming mga misconceptions about prayer na akala nila ay makukuha ang Diyos sa mga paghihingi-hingi. Ako nananalangin din ako sa Panginoon. Pero iba yung aking panalangin. Ang panalangin ko ay puno ng faith, statement na tapos na. Kaya puro pasasalamat. Okay? Sabi ito na mag-ingat kayo na huwag kayong mabihag ninuman sa magitan ng walang kabuluhan at madarayang katuruan na hindi kay Kristo nagmula, kundi sa tradisyon ng mga tao at alintuntunin ng mundong ito. Yun. Ingat daw tayo sa mga turo na nonsense na akala mo turo ni Kristo pero puno-puno pala ng ng tradisyon ng tao. Ano bang religion yung mahilig sa tradisyon? Alam nyo na yun. Romano Katoliko, ang daming mga pinagagawa tuwing gantong panahon. Hampas dito, hampas doon. Di ba?
Hindi raw turo ni Kristo daw yung mga ganon. Oh. Meron ako kanina nakita hinahampas, sabi ko hampasin ko kaya sa ulo to, no, para matauhan. May naghahampasan dun sa may nabotas eh, no? May dugo pa, hindi naman dugo yun eh. Food color lang yun. Eh, hindi nga ganun eh, di ba? O, alintuntunin daw, yan, religion. Ano pa ba mga religion na hindi raw katuruan ni Kristo? Puro tradisyon. O, ano pa ba? Huwag kang kakain ng ng baboy. Huwag kang kakain ng dugo. Ayan. Isang ano daw 'yon, matinding kasalanan. Oh, tradisyon, oh, 'di ba? O hindi lang sa Katoliko, sa Iglesia ni Cristo, kahit sa mga born again, maraming tradisyon na turo. Oh, mabuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Mag-worship ka araw-araw, mag-devotion ka para hindi ka nawawala sa Panginoon. Alituntunin yun eh. Religion. Kala nyo mga Katoliko at Iglesia ni Cristo lang ang punong-puno ng religion activity, lalong-lalo na ang born again. Maraming mga bawal sa born again. Kailangan mo daw mag-pray, maghapon. Hindi nalulugod ang Diyos sa inyo pag hindi kayo nagpipray, maging tapat sa Panginoon. Maging tapat daw. May nakausap akong pastor kanina, maging tapat daw. Kala naman natin, kaya natin maging tapat sa Diyos. Hindi mo kaya maging tapat sa Diyos, uy. Makasalanan ka eh. Nung pinagmamalaki mong tapat, yung mga tinuturo ng ibang born again, maging tapat daw sa Diyos. Hindi mo kaya maging tapat sa Diyos. Ang magagawa mo sa buhay mo is manampalataya sa katapatan ni Kristo sa Diyos. Doon ka dapat umangkas. O, yun yung sinasabi dito. Kaya akala nyo, mga Katoliko at mga Iglesia ni Kristo lang maraming tradisyon. Maraming mga born again, spiritually. Di lang halata, pero tradisyon ng mga pinagtuturo. Mag-pray muna bago kumain. Mag-pray muna bago mag-service para tayo ay maging handa. Mag-worship muna. Hello? Di nyo kaya maging handa. Tao tayo, oy. Kailangan natin si Kristo. Alam nyo, wala namang masama dyan sa mga pakanta-kanta na yan eh. Mga ano na yan. I'm not against that. Pero kung yan ay ipagmamalaki mo sa Diyos at sasabihin mong turo ni Kristo para matuwaan Diyos sa'yo, dito pasok yun, yung tradisyon ng mga tao at ang mga alintuntunin ng mundong ito. Hindi yun ang katuruan ni Kristo. Okay? Okay, so lagpasan na natin yan. Maraming ganyan mamaya sa ibang verses. Verse 9, sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos kahit siya ay nagkatawan tao. Ang linaw-linaw, Iglesia ni Kristo. Sabi, sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos kahit siya ay nagkatawang tao. Diyos talaga si Kristo. Ano ba naman kayo? Tao daw, tao. Tao daw. Mga kababayan, tandaan po natin, paano po ba nasasabi natin nagkukumit ng idolatria sa pagsamba kay Kristo? Simple lang po mga kababayan. Sa tuwing tayo ay sinasabi natin na tayo ay nananalangin at nananambahan kay Kristo, ay ito ay isang idolatria. Tama ho ba ka, Ernie? Oo naman, tama naman po yun. Dahil ang linaw po ng sinasabi ng Biblia na hindi po dapat tayo manalangin kay Kristo dahil ito isang idolatria. Tama ka, kapatid. Tama. Tapos maya-maya naman nanalangin sila. Sa gawain ito, tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, kami po'y ay Diyos ko. Idolatry daw manalangin kay Kristo, pero Diyos ko nanalangin. Ang gulo nyo, ang gulo niya. Tandaan po natin ang sinasabi ng kasulatan.
Paano ko nasabi na si Kristo ay tao? Simple lang po yun. Ang sabi ho ng Biblia sa Mateo, nang matagpuan ni Jose ni si Maria ay nagdadalang tao. So ano ang dinadala ni Maria? Tao. Ay ano? Si Kristo. Tao. Mga kambing. Ikipagdebate pa yung mga yan, no? Ang sabi na nga dito, ang buong pagka-Diyos niya kahit siya'y nagkatawang tao. Diyos nga siya, Diyos. Tingnan natin sa King James para sigurado. For in dwelleth all the fullness of Godhead bodily. Ano daw? For in Him. Oh. Sino yung in Him? Si Christ. Oh, ganyan ang pag-aaral po ng Bible, connected by its context. Kaya sinasabi diyan, ito nga mas malala to eh. Fullness of the Godhead. Yung pagiging Diyos niya, ang laki malaking God pa nga eh. Godhead bodily. Diyos talaga siya. Okay? Okay. Verse 10 tayo mga kapatid. Verse 10. Kayot? Anong kayot? Kaya't kayo'y ganap na sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya. Nakarma yata ako dun. Ulitin natin take 2 para sa recording. Take 2. Kaya't kayo'y ganap na sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Okay. Siya yung may control lang lahat ng bagay kapag tayo ay nakay Kristo, kapag tayo ay nakipag-isa. Okay? Kapag nakay Kristo ka na, secure na ang iyong buhay kasi siya yung may hawak eh. Oh, verse 11. Sa magitan din ni Kristo, kayo'y tinuli, hindi ayon sa laman kundi sa Espiritu. Ba't may tinuli dito? Kasi sa mga bago lang dito mga kapatid, no, ba't nabanggit yung tinuli dito? Kasi may mga Hudyo kasi ay under the law at isa sa malaking kanilang ritual ng mga taong under the law ng mga Hudyo ay dapat tinutuli bilang patunay na sila ay lahi ni Abraham o lahi ng Israel. Oh. Kaya yung mga tingin ng mga Hudyo sa kanilang sarili, sila lang yung ligtas. Pero nung dumating si Kristo, akala nila si Kristo ay kulto. Kaya ito yung pinaguhugutan ni Pablo. Sabi niya, sa magitan din ni Kristo. Ano daw? Kayo'y tinuli o ibig sabihin kayo ay kabahagi sa pinangakuan ng Diyos Ama tungkol kay Abraham, tungkol sa buhay na walang hanggan. Pero hindi ayon daw sa laman, na hindi kagaya sa Hudyo, kundi ayon sa Espiritu. We are spiritual circumcised. So, ligtas din tayo, kasama tayo sa pinangakuan ng Diyos. Okay? Verse 12, sa pamamagitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Ang bautismo rito ay hindi po tubig, walang ganon. Itong bautismo na to ay, ano ba ang bautismo kay Kristo, di ba? So, magitan ng banal na Espiritu. Oh. Ang bautismo to ay tubig, sa tubig kay kay Juan the Baptist. Si Kristo binabanggit dito eh. Ano bang bautismo meron si Kristo? Di ba? Sa magitan ng apoy, sa magitan ng banal na Espiritu. Oh. Kaya kapag nakipag-isa ka kay Kristo, binautismo ang kananya. Basa, Ephesians chapter 1 verse 13. Sabi rito, no? Kaya't pinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Kailan daw? Nung sumampalataya kayo kay Kristo, pinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na pinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang. Once you believe in Jesus, you will automatically receive the Holy Spirit. Receiving of the Holy Spirit is a form of baptism.
Ganun lang po kasimple yun. Once you believe in Jesus, in Christ, you will be baptized by the Spirit. At yun daw ay tatak ng Diyos ng pagkahirang sa inyo. Ganun lang po kasimple matanggap ang banal na Espiritu. Hindi na kailangan pa magkikisay, mag-speaking of tongues na hindi maintindihan. Hindi na kailangan pa nga maglulumpasay dyan, mag-iiyak. Once you believe, you already have the Spirit, you will be baptized. O balik tayo sa verse kanina. Kaya nga sabi niya sa pamamagitan din ng isang bautismo o baptism of the Holy Spirit or receiving Christ, nailibing na kayong kasama ni Kristo at muling kasamang nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos. Tandaan po natin, si Kristo ang ating tagapamagitan sa Diyos. Kaya kung namatay siya, tayo din ay namatay. Kung tayo pinako, tayo din pinako. Maraming verse sa Bible na nang sinabi sa Bible na si Kristo ay pinako, tayo'y kasamang pinako. Nung si Kristo ay namatay, tayo do ay kasamang namatay. Nung si Kristo ay nailibing, kasama tayo sa nailibing. Nung si Kristo ay nabuhay, kasama rin tayo nabuhay. Tandaan po natin, whatever He done on the past, sa krus ng Kalbaryo, tayo na rin yun sa mata ng Diyos. Sa madaling salita, nung si Kristo ay nakapako sa krus, tayo din nakapako sa krus sa oras na yon. Binabayaran natin ang ating kasalanan dahil kay Kristo. Napakagandang metaphor po noon. Metaphor lang po yung mga kapatid. Nagpapatunay kasi na si Kristo talaga, ang ginawa niya is on our behalf. Kaya ang gagawin mo na lang is panampalatayanan yun. Kaya nga sabi dyan, nailibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayo nabuhay na kasama niya. Nailibing na pero nung nabuhay, kasama niya. Linaw-linaw ng Bible no? Pinako sa krus, pinako ka. Namatay si Kristo, namatay ka rin. Nailibing siya, nailibing ka rin. Nabuhay na maguli, ikaw rin ay nabuhay. Ibig sabihin, talagang pinakailaman ni Kristo yung ating gawa sa Diyos para maipasa natin. Parang yung taong gusto mo maipasa sa exam, tinulungan mo makapasa sa exam. Ganun ang ginawa ni Lord. Hindi natin kayang pumasa sa exam ng Diyos. Kaya si Kristo na ang gumawa noon on our behalf. Okay? Sabi rito, no, verse 13, kayong dating patay sa kasalanan. Sino daw yung kayong na to? Kayong mga hentil, tayo ang kausap. Ano daw tayo mga hentil na hindi nasasakop ng kautusan? Ano daw hindi tayo kasakop? Wala tayong kautusan. Ano ginawa ng Diyos sa atin? Ay binuhay ng Diyos kasama ni Kristo. Paano tayo nabuhay? Ano yung paraan ng Diyos? Ano yung paraan ni Kristo kung bakit tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan o nabuhay? Bakit? Kasi pinatawad niya ang ating mga kasalanan. O linaw-linaw no, palakpakan nga natin si Lord dito. Napakasimple ng Biblia. Bakit hindi maintindihan ng iba? Pinatawad niya kung bakit ka nabuhay at hindi ka nasakop ng kautusan. Biyaya ng Diyos, yung pagiging banal mo sa mata ng Diyos at ikaw ay nasa eternity. At pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alintuntunin laban sa atin, pati ang pananagutan kaugnay dito. Ano daw ang nangyari? Pinawi niya ang lahat ng ito. Nang ano daw? Ipako siya sa krus. Babalik tayo sa krus. He forgave our sins already. Okay, verse 15. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan, si Satanas. Paano niya nilupig si Satanas? Si Satanas, ang paraan niya para kayo magkasala, daling ka sa kautusan. Ang ginawa ni Kristo, tinupad niya ang kautusan kaya wala ng kautusan. Kaya ang manampalataya kay Kristo ay hindi na nagkakasala kasi wala ng kautusan.
Ganun lang yun. Paraan para ma-overcome mo si Satan, umalis ka sa kautusan para wala siyang maibato sa'yo. Problema kasi sa mga Kristiyano, nasa ka-under the law pa eh. Kaya pag nagkakasala, akala nila conviction yun. Akala nila yun ay Okay. Ang mga ito ay parang bihag na kanyang ipinarada sa madlang bilang, katunayan na kanyang nagtatagumpay. Tinapos niya to noon pa, para lang siyang parang yung mga bihag sa labanan na binihag lang niya. Kinulong. Verse 16, kaya nga't huwag kayong magpapasakop pa. Tigilan nyo na. Malaya na kayo kay Kristo. Ano yung payo ni Pablo dito na dapat tayo ay huwag na magpasakop? Alin? Para saan? Ano mang alintuntunin tungkol daw sa pagkain, inumin, tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga, yung mga bawal-bawal ng religion. Hindi na tayo dapat nagpapasakop dyan. Tayo'y malaya na dahil kay Kristo nagtagumpay na tayo. Kaya yung bawal kumain ng baboy, bawal kumain ng kung ano-ano, maraming mga pinagbabawal. Sabi ni Pablo, huwag na lang tayo magpasakop sa mga ganun. Hindi kagaya nito, kapistahan. No? Ano ba yung nangyari sa kapistahan, di ba? Ano ngayon kung napakain ka sa isang piyesta, kagaya ngayong April 29, uuwi kami ng Samar, may piyestahan doon. Nagkasala ba ako kung kakain ako doon ng binigting kalabaw o pinaupong kabayo? Ano ngayon kumain ako ng ganun? Nilagang pusit. Ano pa? Nalulang ibon. Ano ngayon kung kumain ako ng ganun? Palakang hindi nakabuka ka. Di ba? Ano ngayon kung mapakain ka ganun? Sabi dito, ang mga ito ay anyo lamang ng mga bagay na darating, ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. Huwag na kayo magpapatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba, wrong humility, at sumasamba sa mga anghel. Meron palang ganon noon pa, parang Katoliko, nagdadasal sa anghel. Sabi, pinagmamalaki nilang sila ay nakakahigit sa inyo dahil pinagigit-gitan nila ang mga bagay na hindi naman nakikita. Ngunit ang totoo, nagyayabang lamang sila dala ng kanilang isipang makalaman. Kapag ang isang pastor nagtuturo na sila daw ay sumusunod sa Diyos, kaya sila ay karapat-dapat sa Diyos, yun po yung mga tao mapagmalaki daw. Nagyayabang lamang. Marami mga pastor ganyan, gusto lang yagan magmayabang sa pulpito. Sabi rito, hindi sila nagpapasakop kay Kristo. Na siyang ulo na at kapangyarihan ng buong katawan. Siya rin ang nagdurugtong ng mga bahagi nito sa magitan ng mga kasukaso at mga litid. Siya ang nag-aalaga, nagpapaulad sa buong katawan ayon sa pag-uulad ng ninanais ng Diyos. Hawak ni Kristo ang iglesia. Siya ang nagdudugtong ng mga bahagi nito sa magitan ng mga kasukasuan o litid or metaphor lang po ito. Siya ay nangangalaga at nagpapaulad ng buong katawan o ng buong katawan ni Kristo ang iglesia. Kaya nagpapatunay na ang iglesia o ang church ay pagmamay-ari ng simbahan. Hindi pastor ang nagmamay-ari ng church. Okay? Okay. Verse 20. Kayo'y namatay ng kasama ni Kristo. Ito, talagang binabanggit na kung si Kristo ay ipinako ka rin. Kung namatay siya, namatay ka rin. Ito yung mga verse na yon. Kung siya ay nalibing, nalibing ka rin. Kung siya ay binuhay, binuhay ko rin. Kapag siya ay pinaupong kasama sa langit, pinaupong kasama ka rin. Ibig sabihin, yung ginawa ni Kristo, kapag nanampalataya ka sa Kanya,
Sa mata ng Diyos, ginawa mo na rin yun. Tinupad mo na rin ang kautusan, etc. Namatay ka rin. Pinako ka. Kaya sabi dito, kayo namatay ng kasama ni Kristo at hindi nasakop ng alintuntunin ng mundong ito. Bakit pa kayo sumusunod sa mga alintuntunin tulad ng huwag hahawak nito, o huwag kang titikim ng ganyan, o huwag kang gagalawin ng ganyan. O yan yung mga religion, di ba? Huwag gagawin to, bawal yan, bawal magsalita to, bawal. O, sa Katoliko ganun, di ba? Ano mga bawal sa Katoliko, ang dami, di ba? Dahil bawal uminom, bawal mag-asawa, etc. Ganon din sa ibang religion. Katunayan, mas deceiving sa panahon natin ngayon, yung mga bawal-bawal na mga born again. Bawal daw kumanta ng worldly song. Sabi dyan pag yung mga ganyan, huwag na tayo sumunod sa mga ganyang alituntunin ng mga bawal-bawal kasi malaya na tayo kay Kristo tapos bawal-bawal dahil bawal. Ang bawal lang sa Kristiyano, simple lang, huwag kang magturo ng maling gospel at hindi manampalataya kay Kristo. Tapos ka dun. Pero bukod doon wala ng bawal-bawal sa Kristiyano, malaya ka na. Sa mata ng Diyos kung tatanungin mo ang relasyon mo sa Diyos, hindi na na-open ang Diyos doon. Pero sa mata ng tao, pwede. Tandaan mo, may kapwa ka rin. Doon lang magkakatalo yun. Pero sa mata ng Diyos, hindi na galit ang Diyos sa atin. Verse 22, ang mga ito'y utos at katuruan lamang ng tao. Human teaching lang. At nauukol sa mga bagay na nauubos kapag ginagamit. Para siyang bagay na nauubos, naluluma kapag ginagamit. Nonsense. Verse 23, sa biglang tingin tila nakakaakbuti ang ganitong uri ng pagsamba at ganong pagpapakumbaba ang nagpapahirap sa kanilang sariling katawan. Ngunit ang mga ito ay hindi makakapagpigil sa hilig ng laman. Yung bang gustong-gusto ng mga tao, ang religion, gustong-gusto lagi pinahihirapan ng mga Kristiyano. Sa Katoliko, ang ginagawa po yan, yung pagpipinitensya, pero mamaya inuman uli. Wala nagbago, mamaya shabu uli. May nabago ba? Wala. Wala, pasikat lang yung mga yan Pabida-bida lang yun, pero totoo niyan, nabukasan, patol uli sa asawa, patol uli kung saan-saan, shabu dito, shabu doon. Wala rin nagbago. Mga pagpapahirap sa sarili. Kahit sa mga born again, may ganyan turo pagpapahirap sa sarili. Ay, kailangan ako mag-fasting 3 days. Tapos pag nakapag-fasting siya, sino? Bida siya kasi nakapag-fasting siya. Pinagmamalaki niya yung pagpapahirap sa sarili. Ito yung tinatawag na maling kapakumbaban, wrong humility na sinasabi ni Pablo. Basta related sa mga bagay na pahirapan mo ang sarili mo, including yung paghihirap sa buhay, hindi po yung kalooban ng Diyos yung mga paghihirap sa buhay na yan. And totoo niyan, naging spiritual ka ba? Kaya nga sabi ni Pablo dito, ngunit ang mga ito ay hindi nakakapagpigil ng hilig ng laman. Mga kapatid, ganyan po yung pag-aaral po ng salita ng Diyos. Hinihimay-himay. Hindi yung basa lang, tapos na, wala ka naiintindihan. Hindi ka pa nagbasa. Ganyan po ang pag-aaral, mga kapatid. So, anong big idea? Kay Kristo po ay may kalayaan, wala na mga bawal-bawal. Okay? Bawal kumain ng barbecue. Wow. Kung gagayahin nila si Jesus na nagpapako sa krus, hindi na sana binunot ang pako, ilibing na rin sila rin. Tama. Bakit iba nagpapapako sa oras na to? Sige nga, mamatay ka nga. Ba't ayaw mo mamatay? Dapat mamatay ka rin at dapat mabuhay ka. Kung gagayahin mo na si Kristo, di kumpletuhin mo na, hindi pinako ka lang, dapat mamatay ka rin
Okay, maraming salamat sa inyong pakikinig. Tanungan portion na po tayo. Pwede na po kayong magtanong, lalo-lalo na tungkol sa ating topic. Makikinig po ako. Type nyo lang po sa comment section ang salitang charito. Bawal daw kumain ng karne ngayong Holy Week. Sino may sabi? Pag may sinabi ba ang Bible? May sinabi ba ang Diyos? Okay, ang una magtatanong si Bea Busio. Go ahead kapatid na Bea, pwede na po kayo magtanong. Hello po, Pastor Edwin. Hello po, nagising na ako. Umaga na ba? Ay, salamat po. Ay, hindi, joke lang po. Magandang umaga ho. Ay, mahapon po. Hello po, Pastor Edwin. Sorry po. Sige po. Pasensya na yung pastor nyo, joker masyado. Sige po kapatid, pwede na po kayo. Ay, charito rin po sa inyong lahat. May gusto lang po ako itanong, Pastor Edwin. Sige po, sige po. Sa ito pong araw ng Friday, sa amin po kasi iglesia po kasi ang tao dito. Ang gusto ko lang po dapat dito po ba ako makasama sa kanila sa mga sinasabi nila about sa mga gospel nila? Pakiclear nga kapatid, ano yung sinasabing gospel nila? Ano yung gospel ba nila? Kasi po, naanyayahan po ako nila dun sa church nila nung nakaraang araw. Ang iglesia daw po ni Kristo ay iglesia daw po nila. Na sila dapat daw po, sa kanila daw po ako makianib. And po ako, pastor, na sabi ko na born again na po ako, nakakilala na po ako sa Diyos. Sa totoong full grace. Ang sabi po nung pastor nila, hindi daw po dapat basta-basta naniniwala sa mga iba't ibang gospel dahil nasa kanila daw po ang kaligtasan sa iglesia daw po ni Kristo. Yun po ang sinabi nila sa akin. Kaya po nung araw na po yun, kinabukasan pinababalik po nila ako. Parang hindi na po ako bumalik kasi nakakilala na po ako eh. Sabi nila kung sila ay totoong gospel, tinuturo ng Bible si Kristo ay Diyos, pero sila tinuturo nila tao. Ngayon ang tanong, paano na nangyari na sila ay totoong gospel? Oo nga po. Ngayon po, pastor, inaano na rin po nila si Kristo eh. Kumbaga, isinasama na rin po nila sa panalangin nila. Ikaw kapatid, pero ako, kung tatanungin mo, mag-aral ka kapatid, magsuri ka. Pag-aralan mo rin tong channel na to, imbangin mo rin. Baka kasi, di ba, baka malay mo, mali rin pala kami. I wish. Pero po, para sa akin po, nakakilala na po ako, kaya wala na rin po kung dapat alinlangan. Alam ko na rin po ang totoong gospel or full grace. Amen. Opo, thank you po sa Panginoon kasi ginamit niya po kayo. Kaya nalaman ko rin po yung totoong gospel na dapat ko kasi nalilito po ako bakit po parang may kulang. Yung naka po ako sa channel nyo at napakinggan ko rin po yung mga turo nyo, parang naliwanagan na din po, ganyan pala, parang ganun po. Parang nagkaano po yung tanong ko, kasi iniling ko po yun sa Diyos na, Lord, gusto ko pong masagot yung mga tanong ko na ano po bang dapat na paniwalaan ko, na dapat na yung maano ko na totoong patungo sa Kanya, sa Panginoon. At nakilala ko po yung channel nyo. At nagpapasalamat po ako na ginamit niya po kayo. Glory to God po. Glory to God po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ang aking mapapayo ko lang sa inyo ay patuloy lang po kayo sa pag-aaral. Mahalaga po kasi sa isang tao yung yung nagsusuri, nag-aaral. Para hindi ko tayo naliligaw. Kasi tandaan nyo, kaya marami mga Pilipinong ligaw. Kasi ang Pilipino, tamad magbasa ng Bible. Opo. Yun ang nangyayari. Aminin na natin, lahat tayo ganyan eh. Right po ako, pastor. Nakapag-aral din po ako ng Bible. Pero po ngayon talaga, ang hiling ko po, hindi na po ako masyado nagbabasa. Gawa na din po kasi masyado na rin busy sa mga anak. Kaya totoo rin po yun.
tamad na rin po talaga ako magbasa ng Bible ngayon. Nakikinig na lang po ako muna sa mga, ano nyo po, sa mga katapusan ng mundo, yun na lang po muna ang pinakikinggan ko. At saka, siguro may time na rin po siguro baka sa kalooban ng Diyos makapagbasa na rin po ako at maunawaan ko na rin yung mga napanood ko. Kasi dati talaga, Pastor, hindi ko talaga maunawaan yung dun po sa Revelation, yung opo, hindi ko po talaga maunawaan yun na totoo ba na magkakaroon ng balang, na aanuin po yung mga tao. Hindi po pala ganon. Nasa panahon na din pala natin yun na mangyayari. Amen. Amen. Na puro gera pala ang mangyayari. Akala ko po kasi talagang sasalakayin tayo ng mga balang, ng mga magkakaroon ng mga, meron pa nga po sinasabi, zombie apocalypse Pero ngayon naunaw na yung palang mangyayari. Amen, amen. Salamat po sa pag-consider sa channel na ito. Kami po ay dito sa channel na ito ay wala rin naman yung panagmamalaki kasi ang tinataas sa channel na ito ang ating Panginoong Hesus. Wala po kaming tinataas na namang grupo, reliyon, kasi po hindi po reliyon ang makapagliligtas sa atin. Ang kaligtasan lang po kay Kristo ang ating tunay na kaligtasan. Kaya ang channel na ito ay wala hong bida ho rito kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. At ako bilang pastor dito, ako lang po ay nagsasalita lang. Nagpapanimula lang ako ng isang gawain na ang Panginoon naman ang tinataas. Kaya ako rin po ay wala rin ipinagmamalaki sa tao at sa Panginoon po. Opo. Thank you po, Pastor, dahil ginamit kayo ng Panginoon kasi kung tutusin po, wala po talaga sa taong ganun makakapag-aral ng ganun kalalim sa Revelation. Kasi lalim po talaga ng salita ng Diyos. Pero po talaga, naabot ko yung mga pinag-aralan nyo dun sa katapusan ng mundo Talagang totoo na ganun pala ang mangyayari. Kasi totoo talaga, Pastor, sinabi ko po sa Diyos na sana maunawaan ko yung sinasabi dito sa Revelation kasi napaka-importante po nun sa huling araw Amen po. Lord, dahil sinagot niya yung tanong kong yon at naunawaan ko na ganun po pala talaga mangyayari. Gera po pala ang mangyayari at saka dun sa Anti-Kristo, ganun. Opo. Nalaman ko na po. Thanks God at sa inyo po, Pastor. Patuloy lang po kayo sa pag-aaral at ang mahal na mahal po kayo ng Panginoon. Hindi po aksidente kung bakit po kayo dinala ng Diyos dito. Nais lang niya po kasi kayo maligtas. Kaya dadalhin niya kayo talaga sa liwanag, talaga sa tamang aral. Na ang aral na ito ay ang hindi naman tao ang tinataas. Tandaan po natin kapag ang isang grupo ang tao ang tinataas, hindi po galing sa Diyos po yan. Kasi maliwanag sa Bible na isang pangalan lang sa langit ang makapagliligtas sa atin, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang po. Yun lang po ang mapapayo ko sa iyo, kapatid. Thank you po, Pastor. Ay, Pastor, may gusto lang po ako ngayon. Kung masasagot niya lang po itong panaginip ko lang po. Kasi po, isang gabi po kasi, yung para po akong nakasuot ng puti na may koronang gold at naglalakad daw po ako papuntang stage. Ano po ba ibig sabihin ng Pastor? Nagpapakilala na ang Diyos sa iyo na ikay ligtas na. Kasi yan po ay senaryo na after mo ma-rapture, tayo mga Kristiyano ay dadalhin ng Diyos sa ikatlong langit habang dito sa lupa ay nagkakagulo sa loob ng 7 taon. At sa langit na yon, habang nandun po tayo, yun po yung tinatawag na Bema Judgment, na tayo po ay hahatulan ni Kristo sa ating mga mabubuting gawa. At hindi para mapunta sa impyerno o parusahan, kundi para gantimpalaan ni Kristo ayon sa ating mga nagawa. Iyon po yung senaryo na yan, kapatid. Ayun po ba ibig sabihin ng Pastor? Kasi po yung damit na po nun para pong makinang na hindi ko po maipaliwanag at po yung nasa ulo ko dilaw na dilaw Opo, yun po ay nangungusap na rin po ang Diyos sa inyo, nagko-confirm na po ang Diyos sa inyo na kayo'y ligtas na.
naniniwala ako doon kasi ang Diyos naman nangungusap din naman sa panaginip eh. Kahit ako nung napunta ako sa Full Grace, nanaginip ako noon eh na pumunta raw ako sa isang lugar na kaming dalawa pa ng Quezon, kami ng asawa ko talaga, no, magka-holding hands pa talaga. Nakapila kami doon sa maraming pilang tao. May gwardiya pa nga na nakaputi. Pagpasok ko doon sa building na yon, chinek yung bag ko, wala naman, pinapasok na ako ng guard. Pagpasok namin ni Quezon, isang napakalaking garden na merong tatlong malaking bundok na napakalayo, parang mayon volcano siya na tatlong ganun. Pero yung bundok na yon, korteng puno. Walang ganun sa totoong buhay. Nagpapakita talaga na may mga ganun talaga na nagko-confirm ang Diyos sa iyo. So sa tingin ko kapatid, yun din po yung pangungusap ng Diyos sa iyo. Sa tingin, ang akin po, Pastor, yun po ang suot ko, puting-puting damit. Tapos meron po akong sa ulo na dilaw na dilaw. Tapos aakit daw po ako ng stage upang magsalita. Kaya hindi ko po makanawaan kung ano po yan. Pero thanks God kung yun man po ang niya sa akin. Salamat po sa Diyos. Ganun talaga. Senaryo po yan sa Bima Judgment. Sinasabi lang ng Diyos na ligtas na po kayo, payapa nyo pong kaisipan nyo, patuloy lang po kayo sa pag-aaral. Dahil ang mahalaga rito yung gospel, hindi naman yung religion. Yung religion wala yan, hindi ka maliligtas ng religion. Dati po, sa tradition, sumusunod ako. Ngayon, lahat malaya na ako. At yung pamilya ko, sinasabi kong kumain tayo ng baboy kasi wala na tayo sa kautusan, malaya na tayo. Yun ang sinasabi ko sa mga anak ko at sa asawa ko. At kailanman hindi tayo napunta sa kautusan kasi mga hentil tayo. Kahit kailan hindi tayo, talagang kinahabagan lang ng Diyos tayo sa simula't mula pa bago likayin ng sanlibutan. Kahabagan lamang at biyaya ng Diyos ang binigay sa atin ng Diyos sa kabila na tayo makasalanan. So, ang sinasabihan lang ni Pablo dyan, yung mga under the law na hindi na tayo under ng kautusan. So, at least naiintindihan mo rin kahit ganun, okay lang at ang mahalaga rito, naiintindihan mo na wala tayo dyan, pinalaya na tayo ng Panginoong Hesus dyan, tayo nabubuhay sa kalayaan. Kaya nga lang kapatid, syempre, meron din dapat tayo i-consider, sa mata ng Diyos, okay na tayo, hindi tayo hahatulan ng Diyos, pero remember, meron tayong sarili sa sanlibutan at sa kapwa natin, pwede tayo maapektuhan yan. Halimbawa, kung bawal sa'yo kumain ng baboy, may high blood ka, doon pa lang yun. Doon pa lang yun. May limit na lang po. Kumbaga, na lang din sa sarili. Malagaan mo na lang sarili mo, ilayo mo na lang doon sa mga pinagbabawal ng doktor. Pero sa pinagbabawal ng Diyos, wala akong pinagbabawal ng Diyos sa atin. Ang pinagbabawal ng Diyos sa atin, yung hindi manampalataya kay Kristo at magturo ng maling gospel. Bukod doon, wala nang bawal sa atin. Okay. Thank you po, Pastor, sa araw na ito at salamat din po sa Diyos. Thank you po, magandang hapon po at syarito po sa inyong lahat. Salamat po, salamat. Okay, maganda yung sinabi ni kapatid, no? Lahat tayo ay lumalaya. Marami nang lumalaya ngayon. Noon ganyan din tayong lahat. Noon confused tayo, pero sa awat biyaya ng Diyos, unti-unti siya nagpakilala sa atin. May mga taong ginamit. Ako, may ginamit ang Diyos sa akin. Kung ako, ginamit ng Diyos sa inyo, ganun talaga. Wala tayong magagawa. Paraan ng Diyos yan eh. Ang mahalaga, lahat tayo ay ligtas. Lahat tayo ay sama-sama sa eternity. Malapit na tayo doon. Alam niyo naman, ang buhay natin sa eternity, talagang hayahay talaga. No? Tayo yung pinaka-first class na tao sa San Sinukob. At may mga mortal na tao pa rin tayong makakasama sa eternity. Kasi make sense din naman kasi yung gano'n na may mga mortal na tao dahil tinan mo, kung ang lahat ng tao sa eternity ay puro glorified body at sinabi ng Bible na tayo maghaharing kasama ni Kristo, sino paghaharian natin kung lahat tayo hari? Di ba? So ibig sabihin ng mga kapatid, meron tayong paghaharian kasama ni Kristo, yung mga mortal na tao, ayon sa ating katapusan ng mundo. Maaaring hindi pa nakakapanood ng iba, panoorin niyo po para makarelate po tayo sa mga kwentuhan natin dito sa
Bride of Christ. Kasi yun po ang drive ng channel natin. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Okay, may tanong dito, no, mamamatay pa rin ba sila ang mga mortal pastor? And sabi nga sa sa eternity buhay na walang hanggan eh. Buhay na walang hanggan talaga 'yon. Hindi na mamamatay 'yon. Kaya nga may tree of life eh. Naniniwala ako na yung tree of life na yan, kakainin mo lang yan isang beses sa buong buhay mo once sa mga mortal na tao, then you're good. Di kagaya nating mga immortal bodies, yung mga Christians, di na natin kailangan kumain yan para mabuhay ng matagal o mabuhay ng magkaroon ng buhay ng walang hanggan kasi si Kristo na yung nag-ano sa atin, nagpalit ng katawan natin. Tayo lang yung kakaibang katawan sa sa eternity. Tayo mga Kristiyano nakatira sa New Jerusalem. Pero yung pamamahalaan natin na mga tao, naniniwala ako na yung pinakita sa Revelation ay yung umpisa pa lang po yun. Siyempre, kapag ang tao hindi namamatay, dumadami ang tao, ibig sabihin nun, baka hindi lang sa isang planeta tayo tumira yung mga ibang tao, baka mag-migrate din sa other planets. Wala akong imposible sa Diyos, mga kapatid. Sapat na dahilan po yun. Kaya nga tinan nyo, yung buhay natin dito sa daigdig, napaka-temporary lang talaga kumpara sa eternity. Kasi ang totoong buhay po talaga ay nasa eternity, hindi po to. Wala, practice pa lang to. Nasa panahon lang tayo na sinasagip natin yung mga mahal natin sa buhay, mga taong dapat maligtas. Kaya malawak po yan. One time topic ko po itong Revelation chapter 22, verbally. Baka sa Saturday po. Talakayin po natin ng magkaroon tayo ng reaction video sa katapusan ng mundo part 16C or final episode para lalo kayo maliwanagan. Pero pwede naman kayo magtanong ngayon. Sabi ni Rosie Cayanong sa summer na ang rapture. Kapatid, hindi po tayo sigurado dyan na wag po tayo maging dogmatic. Bakit ba gustong-gusto nyo na ba mag-rapture? Nahihirapan po kayo sa buhay po natin kung bakit. Kaya marami sa mga Kristiyano siguro sa sobrang hirap sa buhay, sa rapture kumakapit. Ganyan din ako dati nun eh. Nung di pa ako nakakaramdam ng charito, sabi ko sa Lolo, mag-rapture na, ang hirap ng buhay. Baka kasi ganun ang motibo natin. Hindi, wag naman sana mga kapatid. Yes, pare-pareho tayo. We expect rapture to be held this coming year or possible 2026. Pwede po yun. Pero hindi yung buong buhay mo, lagi mong pinag-aaralan ng rapture tapos nakakalimutan mo na yung sarili mo. Continue ang buhay mga kapatid. Relax lang tayo, chillax, relax lang po tayo mga kapatid. Huwag tayong masyadong panatiko sa ganyan. Huwag natin ubusin ang ating oras sa mga ganyan. Kasi baka pag hindi nag-rapture ngayon 2026, baka mag-backslide lang kayo. Hindi pala totoo yan eh. Sabi nila mag-rapture na. Hello, wala akong sinasabi magra-rapture na ngayon 2026, 2025. I am not telling that. Baka bandang huli ako pa masisi niya mga kapatid pag hindi nag-rapture ngayong taon huwag namang sanang ganun. Hindi po ako nagtuturo ng eksaktong petsa pero nagsasabi lang ako ng posibilidad. Possible lang naman po yun. Pag sabing possible, pwedeng hindi, pwedeng oo. Ngayon kapag hindi nag-rapture hanggang 2026 ng summer o yung Feast of the Trumpet, kapag hindi nangyari yun, tuloy natin ang buhay natin. Huwag tayo mag-focus dyan. I-enjoy natin yung buhay na binigyan ng Diyos natin dito sa lupa. Kaya tuloy lang po ang buhay, move on po tayo. Lagi po tayo magpasalamat sa Panginoon. At tayo po ay panampalataya natin na maayos ang buhay natin dito sa daigdig. Antay-antay lamang po. At baka nga pag naging naranasan mo yung charitong buhay sa daigdig, baka hindi mo na mapansin na okay lang, kahit hindi na mag-rapture, total, maganda naman ang buhay ko dito sa daigdig. So, ganun lang yung mga kapatid, ang mindset po natin. Okay. Sige po, type lang po yung magtatanong po muli.
Euphemia, kagabi hindi kita makontak. Sana ngayon pwede na kita makontak. Tawagin kita ngayon, kapatid. Hello Euphemia Tylo. Hello po. Good evening. Hello po. Hello po. Hello po. Hello po. Rinig na po ako. Ring na po kayo. Eto po. Have a blessed Friday po. Ang question ko po, Pastor, is not related on our topic this afternoon. It's lang po. related po siya sa Revelation and sa Book of Daniel. Dito po sa Book of Daniel 12 verse 4, sabi po dito Daniel, ingatan mo muna ang mga pahayag na ito at isara ang aklat upang hindi ito mabuksan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Marami ang magsasaliksik at magsisikap na maunawaan ang maraming bagay. So this question is 30 years ago. Isa po ito dun sa mga verses na malimit pong ikwento sa akin ng tatay ko kasi my father is born again since I was birth. So hindi ko po maunawaan ito. So ano pong connection nito sa Revelation? Ito po ba yung tinutukoy kay Daniel is about Book of Revelation? Ito na po ba yun? Kasi tingnan mo yung sinasabi riyan, no? Daniel, ingatan mo muna ang pahayag na ito at isara ang aklat na ito upang hindi mabuksan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Yes. Marami magsasaliksik at magsusumikap maunawaan ng maraming bagay. Ako Yes si Daniel at tumingin at nakita kong dalawang tao na isa magkabilang pampang-ilog. Kano to magaganap ang pangitaing ito? Itinaas na ang anghel ang dalawang kamay at narinig niya, sinabi niya, sa pangalan ng Diyos na nabubuhay magpakailanman, magaganap ito sa loob ng 3 taon at kalahati kapag natapos na ang paghihirap ng bayan ng Diyos. Hindi ko maunawaan ang kanyang sagot, kaya't ako'y nagtanong, sino at ano po ba ang kahinatnan nito? Sabi niya sa akin, makakalis ka na, Daniel, ang kahulugan nito ay mananatiling lihim hanggang dumating ang wakas. Maraming, tinan nyo, no, mahalaga kasi binabasa natin yung buong context. Hindi tayo mag-focus dun sa isang verse lang. So pinapakita dito talaga na yung binabanggit na end times ay hanggang doon sa panahon na yun. At yung nabanggit nga dito na magaganap ang lahat ng ito sa loob ng 3 taon at kalahati. Kailan ba mangyayari itong natitirang 3 taon kalahati sa 7 years? Diba sa 7 years of tribulation, sa tribulation age? Kaya ang timetable na sinasabi rito na Daniel, huwag ka munang maingay, mananatiling itong lihim hanggang sa dumating daw yung panahon na ito, itong dispensation na ito ng sabi, tinasang anghel ng 2 kamay at narinig ko sinabi niya, sa pangalan ng Diyos na mabubuhay magpakailanman, magaganap ang lahat ng ito sa loob ng 3 taon at kalahati kapag natapos na ang paghihirap ng bayan ng Diyos. Yung paghihirap ng bayan ng Diyos dito, yung mga Israel na nagtago sa Petra, doon sila naghihirap kasi nga 3.5 years pa ang paghahari ng Antikristo So ibig sabihin, yung sinasabi rito na end times na seal up the book ay mauunawaan ito sa panahon ng tribulation age o sa panahon natin ngayon. At hindi ito nauunawaan mula nung hanggang ng panahon ni Kristo hanggang sa panahon ng first 1 AD, early Christians, iba't ibang dispensation. Mauunawaan lang to bago pumasok ang tribulation age. Sa madaling salita, unti-unti na natin mauunawaan ito at mabubuksan sa panahon natin ngayon, sa batch natin. So ibig sabihin po, Pastor, sa during Daniel time, meron na pong clue na binigay ang Panginoon sa kanya about Revelation. Ano po? About what will happen sa natitirang 7 years. Na nakasuspend at ito palang 7 years na to masususpend pa pala. Actually, ang dapat talaga mangyari niyan, yung natitirang 7 years na yan, dapat mangyayari yan from 32 AD hanggang 39 AD.
Hindi nga nangyari kasi nga na-postpone nga dahil bumaling muna ang Diyos sa Israel. Pero dapat din yun. Pero kung since ito ay sa 7 years, sa future pa ho to. Kaya tinan mo, basahin uli natin Daniel, ingatan mo muna ang pahayag at isara ang aklat upang hindi ito mabuksan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Marami ang magsasaliksik. Yung ano ba tong katapusan ng sanlibutan na to? Kailan ba to? Kasi sabi rito na marami ang magsasaliksik at magsisikap na manawa ng maraming bagay. Kaya kung si Daniel ang tumingin at nakita ko ang dalawang tao na isang magkabilang pampang ng ilog. Tinanong ng isa sa mga anghel na nakatayo sa dulo, gaano pa ito magaganap ang mga pangitahing ito? Parang si Daniel din nagtatanong, kailan ba talaga mangyayari ito? Sabi nga ng anghel, mangumunang paalam, sarado mo muna yan. Pero may nasabi rito, no? Itinaas ng anghel ang dalawang kamay at narinig ko sinabi niya, sa pangalan ng Diyos na mabubuhay magpakailanman, magaganap ang lahat ng ito sa loob ng 3 taon kalahati kapag natapos na ang paghihirap ng bayan ng Diyos. So alam naman natin sa eschatology, ito ay panahon ng tribulation age, sa middle of tribulation, na kung saan ang Antikristo susugo, na ito ay dugtong-dugtong dun, kapatid eh. Kaya kaya sa panahon natin ngayon, naiintindihan na natin. Ibig sabihin, nung panahon ng Dark Ages, panahon ng Middle Ages, medieval stage, hindi mauunawaan to. Ngayon kasi tinan mo, nauunawaan na natin, di ba? Nandyan na yung Russia, nandyan na ang China na nasa Bible, nandyan na rin ang babaeng patutot na aware ng Katoliko, nasa Bible. Lahat nandyan na, ibig sabihin, nasa dulo na ho talaga tayo. Kaya ngayon, nauunawaan na natin. Pero ito'y nananatiling sarado bago pumasok to 19th century. Ganun lang po, kapatid, ang sinasabi po dyan. Kasi may time frame na sinabi na mauunawaan ito sa panahon daw ng tribulation age. Ganun po siya, kapatid. Okay po, sige po. Thank you po, Pastor. Yun lang po. Kasi 30 years ago ko na pong iniisip. Sabi ko, ano connection nito sa Revelation po? So, yun na pala yun. So, as in, kadugsong talaga siya. Hindi lang talaga, as in, clue lang talaga yung binigay kay Daniel. Dahil, kumbaga, parang hindi talaga para sa kanya, kundi para sa incoming future talaga yung mangyayaring sa pahayag. Tinan mo, yung mga early father church natin, di ba? Hindi naintindihan din yan, kailan yan. Yung sinasabing 3 taon kalahati, hindi rin naintindihan. Panahon ng 1000 century, malabo. Kasi nung panahon na yun, hindi nagbabasa ng Bible ang tao, kundi ang mga Katoliko lang, Latin pa. Nung panahon ni Martin Luther, 15th century, dun pa lang na liwanagan tungkol sa salvation, na we are justified by faith pala. Nag-i-evolve yung pag-aaral ng tao sa Bible, sa katotohanan. Ngayon, 19th century, na panahon na nauso ang mga Pentecostal, nagkakaroon na tayo ng idea na mayroon palang 7 years of tribulation, pero hindi nila maunawaan kung sino yung babaeng patutot, kung sino yung King of the North, sino yung Mystery Babylon. Pero ngayon, pagpasok ngayon, itong 2020 o 2019 dekada natin, nakikita natin ito na pala sila. Ayun yung sinasabi ng Diyos dito na seal of the book until in the last days, nasa last days. Ngayon, sinasagot na ng Diyos, naiintindihan na natin. Ibig sabihin ngayon, nabubuksan na yung libro ni Daniel, nauunawaan na natin. Kasi ang timetable dito raw sa panahon daw ng tribulation age ngayon, di ba, inaantay na lang natin yung, it seems na malapit na tayo sa 7 years of tribulation. Anytime pwede na mag-rapture. Kaya sa panahon natin ngayon, nabubuksan na itong libro na sinarado ng anghel sa panahon ni Daniel. Ngayon na po yan, kapatid. Kaya nauunawaan na po natin.
Opo. Kasi during Daniel time naman po talaga, hindi pa nag-e-exist talaga si Christ. Kaya parang doon pa lang talaga sa kanya ipinahayag yun. So ngayon po dahil natapos ng Panginoon ang kanyang mga ginawa sa mundo, doon na talaga nag-exist itong New Testament na kasama yung Book of Revelation. Amen. Exactly. Exactly. Na-gets nyo na po. O, Yes po. pangalawa, nung panahon na to, wala pa si Kristo. Eh, ano yun? Yes po. Yes po. Kaya sarado pa yung libro na yan. Opo. Even Pastor in Book of Isaiah, nandun din po yung mga pahayag about coming of Christ, di po ba? Yung birth of Jesus. Yan. Yung po yung mga tao before na talagang iniintay nila talaga yung Messiah is in Old Testament nandun talaga, kaso hindi na talaga nila inabutan. Yeah. Tinan mo to, no? Sabi rito, no? Verse 11, lilipas ang 1,290 na araw mula ng panahon ng patigilin ng araw-araw ng paghahandog. Kailan to? 'Di ba papatigilan na ni Antikristo sa future ang paghahandog? Tapos dun yung kalapastangan ng walang pangalawa, yung abomination and desolation, i-declare niya na siya ang Diyos sa after nung tribulation na. Ito nga yan, no? Tapos sabi daw, mapalad daw yung mananatiling tapat hanggang sa matapos ang 1,335 na araw. Ibig sabihin, mapalad daw yung mga Hudyong makakaligtas after ng second coming of Christ. Kasi itong 1,290 days, ito yung mula sa middle of tribulation hanggang sa second coming of Christ. Yung inauguration pa ni Christ, usually ang inauguration sa buong mundo, preparation ng kanyang mga para maghari siya sa buong mundo, ay it takes 1,335 na araw. Sapat para hatulan yung mga unfaithful na mga Hudyo na makakasurvive mula sa tribulation hanggang sa pagpasok ng millennium. Kaya sabi rito, mapalad ang mananatiling tapat hanggang matapos. Sino yung mananatiling tapat dito? Yung mga Hudyo. Kaya pagdating ng 13, sabi dito, Daniel, maging tapat ka nawa hanggang sa wakas. Mamamatay ka, ngunit muling bubuhayin sa huling araw upang tanggapin ang iyong gantimpala. So, malinaw dito na magiging malinaw lang tong librong na ito kapag malapit na tayo sa tribulation age. At ito yung panahon natin ngayon, kapatid. Amen. Amen po. Yeah. Okay po ba? Okay lang po ba? Okay po. Opo. Thank you po. Naunawaan ko na po ngayon yung Book of Daniel. So, ito is the last part po niya. Amen. Thank you po, Pastor. Salamat po. Opo, thank you po. Stay blessed po. 4:16 p.m., meron pa tayo natitirang 15 minutes or 14 minutes sa mga katanungan. So, maganda ng tanong ni ate, no? Tama ho, kasi nga sabi nga rito, seal up the book until anong katapusan ng sanlibutan. Tingnan natin to sa King James. Parang duda ako talaga lagi sa Tagalog. Sabi, but Daniel, shut up the words and seal up the book even in the time of the end. Many shall run and fro and knowledge shall be increased. Hanggang ngayon, yung knowledge shall be increased ay magpapatuloy hanggang sa millennial 2 So ibig sabihin, ang timing talaga para mabuksan muli ang libro ni Daniel na para maunawaan natin yung sinasabi ni Daniel sa panahon na natin ngayon. Naiintindihan na natin. Kasi hindi ito maiintindihan ng mga panahon pa ni kopong-kopong. Bago pa dumating si Christ, malabo. Hindi nila maiintindihan. Ngayon lang natin naiintindihan sa panahon natin ngayon. Okay, so 4:17 p.m. pwede na ho magtanong iba. Sabi rito ni Julius, sagutin ko to Pastor, may tanong po ako kung tama ba o mali ang ginagawa ko. Pag may lalapit sa akin na uutang ng pera, konting halaga lang ang ginagawa ko ay hindi ko siya pautangin, kundi bibigyan ko na lang siya ng pera. Tapos sabi ko sa kanya na wag mo nang bayaran. Tulong ko na lang sa iyo yan. Tapos, tuwang-tuwa sila sa ganyan na lang ang ginagawa ko, Pastor. Simula noon, born again na ako at nagkaroon ako ng kapayapaan. Ang buhay namin ay masaya na kami ng pamilya.
ko tumutulong po ako ng palihim sa mga nangangailangan. Kapatid, kung yan ang makakaluwag sa iyong kalooban na wag mo na silang singilin, do it. Magkaroon ka lang ng peace of mind. Pero kung wala kang pong ikaw yung klaseng tao na kailangan talaga bayaran lagi, okay lang yung karapatan mo ring maningil ng mga may utang. Tandaan po, ang utang po, pag tayo nagpapautang, pribileyo po yun sa inuutangan natin. Kaya wag naman na magtatampo yung nangungutang. Kung ano yung desisyon na nagpapautang. Pwedeng sabihin niya na, ay, sige, huwag mo nang bayaran, o di matuwa ka. Pero pag sinabing, sige, antayin ko yung bayad mo, walang samaan ng loob. Usapan nyo utang di ba? Kapag utang-utang, kapag hingi-hingi. Kapag nanghihingi, pag pinagbigyan ka, di wala kang utang. Pero kasi ang sinabi mo, pangungutang ka Ngayon, kagandahang loob na ng tao na yan, sige, wag mo nang bayaran yan para sa ganun okay lang. Meron talagang taong ganyan. Kaya kapatid, depende yan sa iyong preferred na sitwasyon. Hindi naman nakikialam na ang Diyos dyan. Hindi naman mawawala ang kaligtasan mo kung hindi ka nagpautang Walang kinalaman po dyan ang kaligtasan natin sa Diyos. Okay? Okay, so tanong pa tayo rito, no? Sabi ni Alpogs, kapag may umutang sa akin na kamag-anak, binibigyan ko na lang ng kalahati na kailangan niya para walang stress maningil. Ganun talaga. It is your choice. Wala, magaganda naman po yung mga ganyan. Kaya nga lang kasi iba mali motibo Ayoko na siyang pasingilin para mahiya na sa akin, hindi na mangutang. Patay kang bata ka. Ang talino. Pero ang ganyan na ako sa tao kung ako si Edwin, mo nang pautangin, bigyan mo na lang. Para hindi na umutang, mahiya na sa iyo, no? Ang talino ng mga Pilipino talaga. Wala rin. Ibig sabihin, lumalabas nun, na wala sa puso mo yung pagtulong sa kapwa kasi nagbibigay ka ng bagay na mali yung motibo mo, kapatid. Iba pa rin talaga yung nagbibigay ka na walang kapalit. Iba pa rin yung nagbibigay ka na kaya ka nagbibigay na kahit pa sa sukudulang pag humingi uli ng tulong to at bibigyan ko pa rin. Dapat busila, kompleto. Para lang sa ganun sa eternity, maganda yung reward sa atin. Kasi pag mali ang motibo natin sa ating mabubuting gawa, di ba may sinasabi si Pablo ron, kapag nasunog, kahoy lang pala yung motibo mo. Di ba? Kaya ka pala nagpapautang na hindi mo na kailangang bayaran para wag ka ng utangan uli, mahihiya sa iyo. Patay ka, mali yung motibo mo. Kaya pag dinarang sa apo yan, kahoy. Ganun po mga kapatid. Pag-uusapan natin ito sa susunod, itong Bima Judgment, no? Kasi nasa mahal na araw pa tayo ngayon Okay. Okay, tanong pa tayo dito, no? Sige, isa pang tanong mula kay Norma Takay. Go ahead po, kapatid na Norma. Pwede na po kayo magtanong. Ay, good afternoon po, Pastor. Hello po, good afternoon po. Go ahead po, pwede na kayo magtanong. Meron lang po akong parang hindi ko po lang maintindihan. Kasi po, first time ko pong naka-relate, nakabasa ng Bible nung ako po ay college na po siguro siya. Yung mga panahon na yon. Ngayon po, nakikita ko po dun sa school na may binibigay silang maliliit na Bible, para pong dictionary siya. Tapos po, minsan nakita ko po sila na nagpupulong sila dun sa parang hall. Tapos nakita ko po sila na nag-aaral ng salita ng Diyos. Pero, pa rin po ako noon, Katoliko pa rin po ako noon. Tapos ngayon po, nung umuwi po ako sa bahay, saktong-sakto po na, hindi ko talaga makalimutan na meron pong 700 Club na doon sa TV namin. Tapos ang pinag-uusapan po about rapture. Ay yung parang about sa ano po ba to? Yung pahayag, yung revelation po. Ngayon, nung ang pinag-uusapan po doon, Pastor, ay doon ko po nalaman na may galit pala
si Lord. Kasi parang lumaki ako na hindi marunong magalit si Lord. Hindi rin naman po ako nagbabasa ng Bible ng mga panahon na yon. Talaga nagsisimba lang. Tapos po, nung narinig ko po yun, parang nagkaroon po ako ng takot. Pero hindi po yung kakaibang takot. Parang mas nakilala ko siya na, ano rin pala, ang Diyos pala na iniisip ko, marunong din pala siyang magalit kasi nandun nga yung may mangkok, mga ganyan. Tapos po, Pastor, ngayon pong may edad na po ako, ito na naman po yung naging, nung natagpuan ko po yung inyo pong channel. Para bang, ano po kaya yung ibig pong sabihin nun? Hindi po ako, ang nangyari po kasi sa akin, nung nalaman ko po yung channel nyo at pinanood ko po siya, parang hindi po ako natakot na dumating yung panahon na ganun. Samantalang dati parang takot ako na kung ito pala mangyayari. Tapos ngayon po parang talagang yung kapayapaan ko na kung dumating man ang panahon na dumating ka, Lord, ikaw na po ang bahala sa buong kong sambayan. Parang ganun po. Ano po kaya ang ibig sabihin nun na sa akin ng Panginoon? Bakit po revelation? Kasi po kapatid, ang Book of Revelation, missing puzzle po yan ng plano ng Diyos sa atin. Kasi sa Book of Revelation, doon mo na maintindihan yung totoong plano ng Diyos eh. Kaya nakakalungkot yung ibang mga Kristiyano na hindi pinag-aaralan ng Book of Revelation hanggang Mateo, Marcos, Lucas 1 lang. Puro hanggang doon lang alam natin. Kasi pag naintindihan mo yung Book of Revelation, siguro naman hindi lalakas ang pananampalataya mo dyan, di ba? Opo, totoo po yan, Pastor. Parang nawala yung takot ko na parang mas naliwanagan ako na kung ako man ay, kahit nga po hindi po ako abutin ng revelation, para pong bang kung ako'y papanaw, kung ako'y hanggang dito na lang, parang may kapanatagan po yung puso ko. Hindi katulad po nung mga panahon dati, Pastor, na ayoko pang mamatay, naku, maliit pa yung mga anak ko. Yung mga ganun po ba? Kasi nga po, nung naintindihan nyo po yung Book of Revelation, alam nyo doon kung sino kayo doon. Alam nyo na ang magiging kalagayan nyo pala doon sa kabila na may parusa ang Diyos sa sanlibutan. Alam mo kung sino ka doon na iingatan ka, wherein ikaw nga yung iglesia o part ng church o yung mananampalataya kay Kristo o yung kanyang bride. Doon mo maiintindihan na safe naman pala ako sa panahon na mangyayari ng event sa daigdig. So yun po ng dahilan kung bakit meron kayong kapayapaan na pag-iisip. Kasi nga, sinubukan yung pag-aralan ng Book of Revelation. Ganun lang po. Ako sa Panginoon, Pastor. Salamat po. Kasi parang sabi ko, bakit puro revelation na lang yung magmula umpisa? Pati hanggang sa pagtanda ko, ito pa rin. Samantalang yung ibang parts ng Bible, nababasa ko siya pero hindi ko siya masyadong, yung bang parang hindi naman sa naiintindihan. Parang Interesto. Parang ganun. Tapos samantalang ito nitong nakakaraang bago po dumating yung nyo, ngayon ko nga lang po na binuksan siya. Sabi ko, Lord, ano kayang ibig mong sabihin? Talagang nagkaroon ako ng kapayapaan. Kaya Pastor, salamat po talaga sa buhay nyo. Dahil po, bibihira lang po talaga ang mga tao na lahat po ng mga details nyo talaga, hindi ka na magtatanong na saan mo napatunayan to, talagang binibigay nyo po talaga yung, parang sinusubo nyo na lang hindi na namin kailangan talagang mag-research sa mga kung ano-ano pa yan talagang isinusubo nyo po talaga sa amin na para maging malinaw, lalo na po sa mga, yung mga, alam niyo po, minsan merong mga tao na hindi masyadong naiintindihan ang kahulugan ng ganito. Pero kayo po Pastor, talaga pong para kayong dictionary dictionary ng Bible na talagang by details. Kaya nga po sabi ko po sa mga kasamahan ko na itry nyo tong pakinggan kasi hindi siya nagsasalita ng dangan sa sarili lang niya na yung karamihan po kasi sa mga pastor may interpretasyon na sarili nilang interpretasyon
Pero ito, ini-interpret niya ng may pagmamahal, ng hindi ka mag-iisip ng pangamba, hindi ka magkakaroon ng guilty. Kasi nga po, sabi nyo nga po, kapag ang explanation ng isang pastor ay nagkakaroon ka ng agam-agam or bigat ng kalooban, hindi yan ang salita ng Diyos. No, Pastor? Opo, ang salita po ng Diyos po kasi ay mapagpalaya. Ang salita po ng Diyos kasi ay puno ng kapayapaan at hindi niya sinusumbatan yung ating mga pagkakamali. Kasi naintindihan kasi ng Diyos sa tayo ay laging nagkakamali. Tanggap na ng Diyos po yun eh. Tanggap po ng Diyos sa tayo laging nagkakasala. Kaya nga pinadala niya ang kanyang anak eh. Kasi nga, tanggap ko ng tao makasalanan, ganito na lang gawin natin, tapusin na lang natin to sa magitan ng kamatayan ng aking katawan. Kaya nagsakatawan tao ang Diyos para mamatay sa atin, para matigil na yung yung about law na yan, para hindi na tayo ma-confuse. Ngayon, ang gagawin na lang, ang bagong tipan na lang, manampalataya na lang kayo sa akin, wala na kayong gagawin, ginawa ko na, para nang sa ganun, magsama-sama na tayo sa eternity, magpapagpatuloy ng maayos na buhay. Ngayon, depende na lang sa tao yung kung sino maniniwala. It is your choice. Nga po, Pastor. Yun nga po, Pastor, yung bang nanood po kasi ako kahapon ng Passion of Christ. Samantalang nung maliit ako, parang pagka ganitong semana sa atin, titingnan mo lang sa TV, ay palabas pala ito, ganun. Pero ito po, no, grabe yung iyak ko. Yung sabi ko, Lord, ganito pala ang ginawa mo para sa amin. Hindi lang sa akin, sa mga mananampalataya mo, sa lahat ng mga anak mo. Grabe yung naging epekto sa akin. Kaya po sabi ko nga, Pastor, sa tuwing ako'y makakaramdam ng yung sakit ng kalooban sa mga ginagawa ng kapwa mo, sa mga salitang natatanggap mo o sa mga failure, sabi ko po, Pastor, iisipin ko na lang itong ginawa mo, itong nakita kong to, yung hampas na ginawa sa'yo, yung pagpako sa'yo, grabe. Panoorin niyo po yun, mga kapatid, grabe. Maiiyak ka dahil sa kabutihan niya talaga. Amen. Opo, salamat po, Pastor. Pagpalain po kayo, Pastor, ng Panginoon at sana biyayaan niya po pa kayo ng inyong pangangailangan at yung buong po niyong sampayan. Salamat po, Pastor. Ay, same to you po. Lahat po ng sinabi niyong mabubuting pagpapala sa akin ay bumalik din po nawa sa inyo pareho, sabay ho tayo. Kasi po tandaan po natin lahat po ng meron tayo ngayon ay biyaya po ng Diyos yan. Kaya ako rin po ay wala rin ako yung pagmamalaki ho dyan. Pare-pareho lang ho tayong ginamit. Ang mahalaga ho dito ay yung maipangaral yung tamang gospel. Kasi matagal na ho tayong inalipin ng Diablo sa loob ng almost 100 years na mula nung pumasok ang Christianity dito sa bansang Pilipinas. Kaya okay lang po yun, mga kapatid. Maraming glory to God po. Salamat po, Pastor. Salamat po. Okay, so 4:32 p.m. mga kapatid, nice ko na po kayong i-release kasi patay daw ang Diyos eh. Joke lang. Kailangan nyo magpahinga, mag-relax. Gusto nyo manood ng TV, bahala ko kayo, mag-swimming. Guys, enjoy nyo buhay nyo. Huwag nyo kayo masyadong religious. Oo, huwag nyo na masyadong pag-aralan kung kailan magra-rapture. May stress lang kayo dyan. Amalaga, tayo po ay nabubuhay ng maayos. Manood po kayo ng mga gusto nyo panoorin. Mag-Mobile Legend kayo, mag-computer games kayo, matulog kayo, kulitin nyo ang asawa nyo, etc. Kumain kayo. Lahat po yan ay kalugod-lugod sa Panginoon. Nais ng Diyos na mabuhay tayo ng payapa, mabuhay tayo ng masagana. Ayaw ng Diyos na tayo naghihirap. Kaya tayo rin pakawalawan na lumaya na rin tayo sa mga sarili natin, mga agam-agam regarding sa Diyos. Mabuti po ang Diyos natin, mga kapatid. Mabuti po yung totoong Diyos. Ang Diyos po ay punong-puno ng biyaya. Kaya mga kapatid, sa totoo lang, enjoy nyo ang buhay nyo. Maraming salamat po. Sa ngalan po ng The Bride of Christ TV, ako po si Pastor Edwin. Mahal na mahal ko pa kayo. See you tomorrow po ng gabi.
Thank you so much po, Pastor. Thank you, Pastor. Maraming salamat po sa mga maten. See you po tomorrow. Stay blessed po.